Pwede pa ba akong mag-aral ng IT considering my age na nasa 40 to 50 years old na? Morning guys. So today maulan sa labas. So papasok tayo ng office for today. And it's Tuesday. So papasok ako doon sa satellite office namin for today. So mga 10 minutes drive lang. Right? Okay, pasok na tayo. So we have a gloomy weather today guys. Maulan na maambon. 3 araw nang nag-uulan dito sa Vancouver guys. Pero starting tomorrow as per forecast, mas ano na siya, mas magiging maganda na weather guys. Pero maganda pa rin kahit nag-uulan kasi nung mga nakarang araw din sobra init. So okay din ang umulan para makainom ang mga puno, ang mga magagandang puno ng British Columbia. So guys, may nag-comment sa akin doon sa isa kong video, at saka before pa nito naiisip ko na tong topic na to kasi meron na ring nagtanong nung una about sa pag-work sa IT sector, no? So ang mga question guys is, pwede pa ba akong mag-aral ng IT considering my age na nasa 40 to 50 years old na? So, and worth it ba na mag-aral pa ako ng IT ngayon at mag-shift ako ng career? And considering yung age nga, may mga mag-hire pa ba sa IT sector, diba? So yan yung question. Sasagutin natin yan guys on my experience, at saka papasama na rin tayo sa mga hiring, yung sa mga kapag nag-i-interview. So tayo yung parang technical part, diba? So medyo may experience din tayo sa hiring process sa IT, no? Okay. So yung tungkol sa edad at sa pag-aaral, para sa akin guys, walang limit yan eh. Tsaka learning IT do not discriminate by age, you know? At saka sa akin, kahit na sabihin natin hindi IT or ibang course, walang problema ang edad para sa akin. Siguro ang magiging challenge mo lang dyan, kasi remember nung tayo ay nag-aaral, wala tayong ibang responsibilidad kundi mag-aral lang. Mag-aral, kumain, matulog, maglaro, yun lang eh, 'di ba? Kahit naman nung college tayo, ganun din, 'di ba? So ngayon, considering the age, mga 40 to 50, syempre meron ka ng ibang responsibilidad. Kapag may family ka or may mga anak ka na, 'di ba? Nahahati na yung oras mo at hindi lang yung pag-aaral ang magiging priority mo. Syempre, for sure meron ka na ring work niyan, 'di ba? Of course, kailangan mo rin i-consider yung time mo sa trabaho, sa pamilya, at para sa sarili mo din, 'di ba? So, siguro ang question diyan is hindi kung makakapag-aral ka ba at age of 40 to 50. Ang question dyan is kung kakayanin mo ba. Kasi syempre guys, kapag sinimulan nyo yan, kailangan yung yakapin yung responsibilidad para hindi masayang. Kasi kung sisimulan nyo mag-aral tapos
hihinto rin kayo in the middle, sayang, di ba? Sayang yung panahon, sayang yung pang tuition nyo, di ba? So kailangan nyo sigurong i-gauge kung kakayanin ba ng oras nyo at kakayanin ba ng katawan nyo. Ngayon, kapag decided na talaga kayo, nakukuha kayo ng IT, di ba? Pag sinabi po kasing IT guys, malawak yan. Maraming sectors na nakapaloob sa IT na kailangan yung maintindihan kung saan kayo mag-concentrate, di ba? Kaya po I really suggest kung talagang mag-IT kayo, pumasok kayo sa school, kumuha kayo ng courses na computer science or IT or information management, yung mga ganyan guys. Kasi doon guys, hindi kayo tuturuan kung paano gumawa ng specific na, let's say, program, specific na software. Hindi po. Ituturo sa inyo doon is yung foundation at basic ng IT. Doon nyo maiintindihan kung saang parte kayo ng IT pupunta. Kasi ako guys, nung nag-aral ako ng computer science, hindi ko pa alam noon na may database administrator, may software engineer, may network engineer. Hindi ko alam yon guys. Natutunan ko na lang nung nandun na ako sa school. Ang thinking ko noon, gusto kong pumasok sa web development or web designing. Ang problema guys, nung nare-realize ko na yung mga requirements or yung mga skills na kailangan pagiging web developer, na-realize ko na hindi pala ako pwede kasi kailangan may art side ka rin kasi magko-combine ka ng mga colors, di ba? Kaya ako napunta sa database administrator or sa database admin, di ba? So yun yung matututunan nyo sa school. Now, pag na-realize nyo na after ng school kung saan kayo mag-focus, pwede na kayong mag-training dun sa mga part na yon. Pwede kayong mag-engage dun sa mga makikita nyo sa mga website ngayon na 6 months training about cybersecurity, about web designing, about software engineering. Pwede na yon guys. Kasi kapag nag-search kayo ngayon guys, tapos nag-aral kayo specific, let's say, network engineering, and then hindi nyo pala trip, di ba? Mas gusto nyo palang mag-develop ng mga application like sa softwares or sa software ng mga cellphone, yung mga ganyan, di ba? So masasayang ulit yung oras nyo, di ba? Kailangan yung maging specific kung anong parte kayo ng IT pupunta. Okay? Now, sa IT infrastructure guys, may 7 components yan. Right? Yung 7 components na bubuo ng IT sector ng isang company. Lagi yan guys. So, ano-ano ba yung mga yon? Okay? Meron yang software, hardware, network, cybersecurity, data center, meron din yung IT services management. Diyan nyo titignan kung saan kayo babagay. Let's say kung tulad ko na nasa database administration, so nasa software side ako, di ba? Tapos meron din guys yung mga, let's say sabihin natin yung mga Cisco, yung mga ganyan, yung ano sa network side, di ba? Or sa hardware side. So, pag naintindihan nyo na yung ins and out ng IT guys, madali na lang. Kasi kailangan yung mag-concentrate kung saan kayo babagay. Pwede naman kayo maging jack of all trades, di ba? Pero kasi based sa ngayon sa experience ko, pag nag-search kayo ng trabaho, very specific guys. Let's say naghahanap sila of SQL developer or PHP, di ba? SAP, yung mga ganyan guys. So mas maganda na yung tatargetin nyo na skill set is very specific. Okay? On the hiring process guys, depende kasi sa country. Dito kasi sa Canada, kahit sabihin natin 50 ka na, basta kaya mong mag-perform at nakaka-deliver ka ng mga task mo, walang problema ang edad. Hindi yan masyado na-highlight dito about yung edad or whatever, right? Yan. Okay, so nandito
nandito na uli tayo sa office. Diba? Parking lang ako guys, tapos tuloy natin ang kwentuhan. 2,000 years later. Okay guys, uwian na naman. Okay. So itutuloy natin yung kwentuhan dun sa topic natin kanina umaga, no? The question is, worth it ba na mag-aral ng IT sa ganung edad? Again, any learning na i-invest mo sa sarili mo, whether IT yan or hindi IT course yan, for me, it's worth it. Kasi at the end of the day, upgrade kasi yun para sa sarili mo eh. So, for me, lahat ng i-invest mo sa learning at sa upgrade mo para sa sarili mo is actually a investment, no? Investment yan para sa sarili mo. So, para sa akin, yes, it's worth it. Ngayon, with that age, 40 to 50 years old, may mga mag-hire pa ba sa'yo dito? Dito po sa Canada, hindi po nagdi-discriminate when it comes to age, no? Kung maipapakita mo na kaya mong mag-deliver, kaya mong mag-perform, at kaya mong gawin yung mga tasks na ibibigay sa'yo, I don't see any reason bakit hindi ka nila i-hire. Okay? Marami pa rin akong nakikitang company na nag-hire kahit nasabihin natin wala kang experience, no? Kasi ano naman guys ang sa IT, basta meron kang basic foundation, kaya mo makasunod guys eh. For me, kung let's say hindi kayo IT tapos nanggaling kayo sa ibang field, hindi naman siya totally masasayang guys eh. Kasi guys, kapag naging IT ka naman, yung mga past mo na experience kaya mo pa rin ma-apply. Halimbawa, ang talagang forte mo is nasa finance, nasa banking ka, di ba? So let's say makapasok ka as software engineer, no? So yung mga gumagawa ng application sa mga companies, halimbawa ang naging client mo is banking, di ba? So may edge ka na kagad kasi yung gagawin mo na application, of course, hindi lang naman yan puro coding. Kailangan nyo ring maintindihan muna yung process nung requirements, di ba? Let's say, yun nga, kumbaga, gagawa kayo ng banking system, bago kayo mag-code or bago kayo mag-create ng isang application, kailangan nyo munang maintindihan yung current process ng bangko na i-automate nyo or papalitan nyo yung process, di ba? Or i-improve nyo yung process by use of information technology, right? So any course guys, kasi naniniwala ako na kahit na anong experience yan, may business process yan sa loob guys eh. At the fact na may experience ka na sa business processing ng kahit anong field, makakatulong yon kapag nagsimula ka ng mag-work sa IT sector. Alright? So yun lang guys, yun lang yung tingin ko na pwede kong maipayo sa inyo, no? Na yung dun sa mga gustong mag-transition or mag-shift ng career to IT. For me guys, it's never too late. Sa akin, nasa drive nyo yan eh, no? Or kung gaano nyo kagusto, diba? And I would say na hindi mawawala ang IT sa mga job posting, kasi sinabi ko nga dun sa mga past ko na videos, maghanap kayo ng company kahit saang country, Philippines, Canada, or kahit saan pa yan. Maghanap kayo ng company na walang IT system or IT process. Wala kayong makikita guys, kasi halos ngayon gumagamit na ng system or ng application sa mga business processing nila, right? So once na mag-engage ka sa learning ng IT, it's a good investment kasi nga lahat ng business, halos lahat gumagamit na ng information technology. Okay? So thank you again guys for watching, and see you again on my next video. Peace!